paano yung naging transition sa pagiging tindero, sa pagiging isang IT employee na nandito sa Canada? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So nandito tayo sa North Vancouver guys, no. Napakaganda ng araw ngayon. Malamig, tas may sikat ng araw. Perfect, no. Nandito tayo sa Baywalk. Hindi, joke lang. Dito tayo sa parang pier nila dito. Tabing dagat to eh. Oh, yan. Ganda, di ba? Yan. So, dito lang tayo, guys. Masyadong tao dito. Ako lang. So, dito tayo ngayon magkakwentuhan, no? Yung last na video ko, guys, no, may nagtanong sa akin doon kasi makikita nyo doon na naghihiwa ako ng aming dinner, no? So, merong tatanong sa akin na paano daw ako naging IT from pagiging tindero, no? So yun yung kanyang tanong sa akin. Well, so yun ang pagkukwentuhan natin ngayon, no, guys. Ano ba si Nardino TV bago kami nakapunta dito sa Canada, no? Ano ang ginagawa ko noon? Simulan natin yung kwento, guys, no? So, nagsimula yung business nila Airmat at saka nila Airpat. Mga grade 3 yata ako nun eh. So, mga early 90s guys, no? So, nagtayo sila ng meat shop, no? So, again, shout out dyan dun sa mga taga Kalentong guys, no? So, dyan nagsimula lahat yon, no? So, since makananay kasi ko guys, no? Gusto ko na lagi kong kasama yung aking nanay. So, bumababa sila ng palengke mga alauna, alas 2 ng madaling araw. Nagigising din ako, no, guys. So, syempre, iiyak ako. Gusto kong sumama, no? Sama sa palengke. Tapos, ganun. So, hanggang sa naging parang routine na, no? So, sama ako sa palengke, tapos natutunan ko na yung mga simple mga bagay doon, kahit hiwa-hiwa, sukli, ganyan, no. So doon lahat nag-start yun, no. So hanggang sa high school, ganun pa rin hanggang sa nag-college ako, no. Tumutulong ako sa kanila. So doon medyo naging expert na rin ako sa pagtitinda, sa paghihiwa, sa pag-aasikaso sa customer. Doon yung nag-start, no, guys. Sa simpleng pagsama ko sa parents ko, no. And then, yun na. So, tumutulong na ako sa kanila sa market, sa business, no. So, nung high school ako, guys, siyempre, patawid ng college, hindi ko alam kung ano pa yung kukunin kong course, no. Wala akong idea kung ano yung magandang course na kunin that time, no. So that was early 2000, no. Patapos na ako ng 4th year. Wala talaga akong course pa, no, na nasa isip nun. Tinanong ko na lang yung pinaka-close ko na pinsan ko, no. So that time, si Kuya Paul ko is nag-aaral na ng college nun. Parang second year college na yata siya, no, sa UBEL. At ang course niya is computer science. So
that time medyo maingay na rin yung course na yun, no? So, hindi naging basis talaga sa akin yung course na IT or computer science. Ang gusto ko lang is kasama ko yung pinsan ko doon sa same school, di ba? So yun nga, nakapasok ko doon sa school, tapos kumuha na rin ako ng computer science na course. Doon nag-start, guys, yung career ko as an IT, no? So, nung una, nangangapa pa ako na parang ito ba talaga yung gusto kong gawin, no? So siguro mga second year to third year, dun na medyo sobrang nagka-interest ako sa pagpo-program, sa mga tungkol sa computer, yung mga ganyan, no? So dun na ako naging focus na sabi ko, maganda pala tong course na to, no? Habang nag-aaral ako, guys, tuloy pa rin yung pagpapalengke ko noon, no? Mostly naman kasi sa college, guys, hindi naman tayo whole day, di ba? Hindi tayo katulad nung elementary high school na papasok ka ng 6 ng umaga, uuwi ka alas 3, alas 4 ng hapon. Pag college kasi, 'di ba? Kumbaga may mga oras lang, no? Tutulong ako sa palengke ng alas 2 ng madaling araw, mga hanggang alas 5 or hanggang alas 6. Tapos uuwi naman ako, no? Uuwi ako, bihis, papalit, tapos pasok sa school. Ganon, no? Nung patapos na ako ng college, siyempre, ang tanong, guys, is itutuloy ko ba yung business or gagamitin ko yung tinapos ko na course, which is yung sa IT, di ba? So sabi ko sa sarili ko, okay din kasi at least meron akong fallback. Kung hindi ako maging successful sa pagiging IT employee, pwede akong mag-business na lang, which is yung meat shop. Shoutout pala dun sa parents ko, no? Ma, pa, thank you, no, sa pag-push sa akin na tumulong sa business kasi ang dami kong natutunan diyan, guys, no. Ang dami kong experience na hanggang ngayon dala-dala ko, guys. Sample yung customer service, guys. Syempre kapag nagbebenta ka sa palengke, kailangan sabi nga ng tatay ko, no, maboka ka, no. Kailangan i-entertain mo yung customer, di ba? So, parang yung araw-araw na pagtulong sa market is nahasa yung pagharap sa tao, hindi na ako masyadong nahihiya, di ba? And then, syempre, yung isa pa doon, guys, is nakita ko kung paano kitain yung pera. Nakita ko kung paano dapat pahalagahan yung pera. Kasi nga, nakikita ko sa parents ko na ang aga nilang gumising, tapos uuwi din sila, hapon na, di ba? Yun yung mga bagay na natutunan ko talaga sa pagmamarket, no? Hindi siya birong business, hindi siya birong trabaho. Kasi, guys, yung sa business na yan, guys, no? Yung sa mga parents ko, 2 beses lang silang nagbabakasyon. Sa buong taon, 2 araw lang kami walang tinda. Yung Biyernes Santo, yung Holy Week, at saka yung January 1. The rest, open yung business, no? Sabi ko sa sarili ko, subukan ko muna na gamitin yung tinapos ko sa college kasi sayang naman, di ba? So, yun. So, nag-work ako and then so far naman, naging successful naman. And marami din akong naging magandang experience sa work ko. So, tinuloy-tuloy ko na, no? Pero, habang nag-work ako, tumutulong ako sa business, yung mga peak days, yung Pasko, New Year, yan. Sumasama pa rin ako sa kanila, no? Kasi nga, syempre, sometimes hinahanap din ng katawan ko yung palengke, di ba? Doon ko na-feel na hindi yun ang calling ko, no? Hindi para sa akin yung business kasi nga, sabi ko sa sarili ko, pag hindi ako naging successful sa pagiging IT employee, babalik ako sa business, no? Naging successful naman hanggang sa nakarating kami dito sa Canada at yung pagiging IT ko din, yun din ang nakatulong sa amin para maging permanent resident kami dito sa Canada. Makikita mo na talagang connected lahat, no? So, nakakatuwa lang yun na hindi ko natuloy yung business kasi meron palang impact yun sa future namin, which is today, di ba? Kasi
kung tinuloy ko yung business, malamang wala ako dito sa Canada. Yun ang story ni Nardino. Paano yung naging transition sa pagiging tindero, sa pagiging isang IT employee na nandito sa Canada. Yun ang kwento ni Nardino TV, no? And sa mga magulang, 'di ba? Na may mga business diyan. Kahit anong business 'yan, guys, no? Kung kaya nyong i-include yung mga anak nyo, gawin nyo, guys. No? Kaya nga din nagpapasalamat ako kila Airmat at saka kila Airpat. Kasi noon, siyempre, yung mga araw na ginigising nila ako, no, ng 1:00, 2:00. Siyempre, guys, ang sarap matulog, di ba? So, uungot ka, di ba? Sisimangot ka, di ba? Pero, still, pinush talaga ako na mag-business or tumulong sa business, no? Kasi kung hindi nila yon ginawa, malamang, guys, hindi ko natutunan yung mga bagay na kailangan ko para maging kung sino ko ngayon, no? Yun. So, yun ang kwento sa aking buhay tindero at saka yung buhay pagiging IT. Okay? So, yun lang, guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace, guys.